Nako, yan ho ang problema dyan pagka nauna yabang. Kaya tayo dito sa PHFD, di ho tayo nagyayabang eh. Tingnan nyo yan si Boying Rebulla. Inuna ho niya ang yabang. Ngayon wala ho siyang mukhang mahiharap sa mainstream media at sa social media. Kaugnay pa rin ho doon sa pagkaka-acquit nitong si former Congressman Arnie Tiebes doon sa kasong isinampa nila laban sa kanya. Nauna pala ho yung kaso na yon na isinampa ng mga kalaban ni Tiebes sa kanya kesa doon kay Digamo. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin. Ito nga pagpunta nitong si Senator Jinggoy Estrada sa korte, makibalita ho tayo kung anong pakay niya diyan sa pagpunta niya na yan. At dito rin ho sa video na to, papasadaan natin na mabilisan. Ito nga banat nitong si Boss Dada, dito kay Aklang Kanal na si Ping Lacson, hinahanap niya kasi si Senator Bato de la Rosa at papasadaan din natin na mabilisan. Etong si Congressman Puno. Kasi wala daw bigat yung isasampang impeachment laban dito kay Marcos Jr. At syempre, tatalakayin ho dyan sa saganang mamamayan, ang pagkaka-acquit na yan itong si Congressman Arnie Tiebes. Ito na ho, rumekta ho kagad tayo dito kay Senator Jinggoy Estrada. Ano bang isinadya niya dyan sa pagpunta niya na yan sa korte ngayong Biyernes? Game! Out of compliance. Kasi I left for yes. Europe. Kukumply lang. Grabe no, Europe. Matindi. Ibang klase, yayaman talaga nitong mga politiko na to. Di ba? Nag-Europa pala tong... Nakita mo ba si ano doon? Ano pangalan nito? Etong si Cabral. Nakita mo ba sa Europa si Cabral? Di ba kayo nagkita doon, Senator Jinggoy? Buti pa tong si Senator Jinggoy, nung nagpaalam siya na aalis, doon sa takdang araw ng pagbalik niya, sumunod siya. Itong si Bunoan, nasaan na? Di ba, ang dami na akong naghahanap kay Bunoan. Kung maaari, Bunoan, umuwi ka na dahil ikaw na susunod na poster boy ng pamahalaan sa paglaban nila sa korupsyon. May dala kayong document, Senator? Passport. Okay. Sir, appear personally within 5 days upon arrival. Okay. Palakpakan natin itong si Senator Jinggoy Estrada. Hindi ho siya nagtago kagaya nitong si Zaldico at nitong si Manuel Bunoan. Diyan ho natin makikita mga kababayan na yung mga walang tinatago umuuwi sa Pilipinas. Pero yung mga merong tinatago, kagaya nitong hindi na natin malaman, si Lucas Bersamin, nasa Pilipinas pa ba? Amena Pangandaman, Traiji Bolivar, at itong si Adrian Bersamin, hindi natin malaman kung nasa Pilipinas pa sila. Pero yung mga idinidiin nila dyan sa issue ng mga maanumalyang flood control, nung lumabas sila ng Pilipinas, bumalik ho sila. O sino kung papaniwalaan natin pagka sinabi nitong si Bunoan na wala siyang tinatago, ngayon nasa iba yung dagat siya, o dito kay Senator Jinggoy Estrada pagka sinabi niyang hindi ako involved dyan kaya umuwi ako ng Pilipinas. Kaya kung ika nga patotohanan, tayuan, panindigan ang aking mga sinasabi sa mainstream media at social media. At dahil dyan, Senator Jinggoy Estrada, saludo, umuwi ka, hindi ka nagtago. Akala namin magtatago ka na. Akala ko talaga hindi ka na makakalabas ng Pilipinas. Kasi talagang pinanggigigilan ka, di ba? Ito na mga kababayan. Ngayon naman pumunta na ho tayo dito kay Pinky. Siyempre, hindi ho natin pasadahan niya si Pinky, di ba? Lagay ko muna dito to. Yan, lagay ko dito itong si Boss D. Malupit bumalagbag tong si Boss D . Natutuwa tayo pagka bumabalagbag tong si Boss D. Si Boss D ho yan, Boss D. Isa ho sa mga banateros, isa ho sa mga sinusubaybayan nating gumagawa ng mga political content dito sa YT at saka sa FB. Ito, pakinggan natin. Malupit to, malupit. Game. Kaya pinagbibintangan kang bakla Nako. Kahit na hindi mo na dapat nire-reactionan mo pa din. Yan. Alam mo yung mga ganyan chismosa at saka yung mga ganyang atribida, bakla lang yung gumagawa niyan. Ano naman paki mo sa hindi pagpasok ni Senator Bato? Meron siyang dahilan. Parang ikaw din naman, ang tagal mo rin nagtago nung inakusahan ka sa pagpatay
kay Dacer at Corbito, di ba? Dacer Corbito daw. Wala kang moral ascendancy, Ping, Nako! sa pagsita kay Senator Bato de la Rosa. Mm. Dahil sigurado ako, kung ikaw yung nandiyan dyan sa posisyon or sa sitwasyon ni Bato, baka nag-duster ka na at nag-wig. Nako, patay. Nag-duster ka na at nag-wig. Sa tingin ko, yan pa naman ang gusto nitong si Pinky. Sa tingin ko, pagka siya na lang mag-isa sa kwarto, yung mga bestida at lipstick at makeup ng misis niya, yun ang tinitira niya. At lumabas ng ibang bansa, mag-backdoor na naman. Kung talagang hilig mo sa backdoor, bina-backdoor ka ba? Palakpakan natin ba si Boss Dada? Galing. Galing wordplay. Bina-backdoor ka ba, Senping? Kung sino man ang bumabackdoor. Ay, bumabackdoor. Sorry. Bina-backdoor. Bumabackdoor ka ba? Langya ka. Eto mga kababayan, rumekta na ho tayo dito kay rumekta na ho tayo dito kay kay Puno. Pag-usapan ho natin itong mga hanas niya kaugnay dito sa napipintong impeachment laban dito kay Marcos Jr. Nag-iba na naman ho ng tono. Ngayon ang dating parang hindi na naman ho ata sila pagod sa impeachment dyan sa House of Representatives. Iba. Depende kasi kung magkano yung kung gaano kalaki ang kumpas. Kung gaano kalakas ang kumpas. Laki tuloy, parang pera naman yan, TH. Depende yan kung gaano kalakas ang kumpas sa kanila ng mga amo nila. Kung anong mangyayari dyan sa usapin ng impeachment dyan sa House of Representatives. Ito si Ma'am Pinky. Ito talaga, Pinky to. Game. Malabo raw umusad sa Kamara ang niluluto umanong impeachment complaint laban kay PBBM. Bukod sa kulang sa boto, wala naman daw kasi itong basehan. Wow, walang basihan. Di ba? Mahiya naman kayo, mga kausap niya, kayo. Sino pa ba? Meron pa bang ibang politiko na humahawak, nakikialam sa budget pagka panahon ng pag-usaping budget kung hindi yung mga kaharap niya mula sa Senado hanggang sa House of Representatives nakaharap sa kanya nung huling sona niya, anong sabi niya? Mahiya naman kayo. Diba, betrayal of public trust yun. Alam mo naman pala kung sino yung mga dapat mahiya. Alam mo na merong SOP. Alam mo na merong kickback. Alam mo lahat ng kalakaran. Tapos, wala pa rin nakakulong na congressman. Palakpakan, di ba? Mahiya naman kayo. Agenda report ni Joan Manalo. Hindi raw lulusot sa Kamara ang kahit anong impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Ayon ito kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sabi ni Puno na chairman ng National Unity. Ito, mukha palang baboy na no? Kawawa sa bayan ng Pilipino dito. Kung ganito lahat ng politika natin, kawawa Pilipino. Sa bagay, halos ata lahat, ganyan na no? Hindi pa nag-uumpisa, hindi pa nabasa, wala pa sa kamay nila. Yung okay lang sana, tingnan natin, basahin natin yung article of impeachment, 'di ba? Baka naman talagang meron silang ebidensya. Basahin natin, pag-aralan natin. Open naman kami diyan. Namin 'yan, obligasyon namin 'yan sa sambayan ng Pilipino. Hindi pa nakakarating, siniset na nila ang utak ng sambayan ng Pilipino na hindi lulusot 'yan. Uror. Unity Party, hindi nila susuportahan ang kahit anong pagkilos para impeach ang Pangulo. So ang sinasabi ko lang, well, obviously, we are in the majority. We do not believe that any impeachment against President Marcos is going to prosper, and we are obviously not going to support that. Patuloy ang usap-usap. Alam nga naman, suportahan nyo, di ba? Ano yan Yan yung forte nyo. Ang pagtanggol si Marcos Jr. dyan sa House of Representatives. Hindi talaga lulusot yan kasi, sino ba may pera? Sino ba yung tinuturong hawak ng mga oligarko? Sino bang hawak ng oligarko ngayong mga panahon na to? Si VP Sara o si Marcos Jr.? Diba? Sinong mga yumaman ngayong mga panahon na to? Sinong dumoble ang network ngayong mga panahon na to? Mula pagpasok ni Marcos Jr., sinong business, sinong oligarko ang dumoble ang network nung pumasok ang administrasyon na to. Naku, napakaraming pera ng mga
mga ano na yan, ang mga oligarko na yan na merong hawak sa mga congressman sa House of Representatives. At malaking pasalamat nila sa administrasyon nitong si Ajik dahil dumoble ang kanilang network mula nung pumasok ang kanyang administrasyon. Kaya hanggat maaari, i-squeeze nila ang natitirang taon dito sa mama na to para bago matapos ang termino niya, matriple pa nila, hindi lang doble, matriple pa nila ang kanilang network at sa gayong paraan, patuloy na sasadsad ang ekonomiya ng ating bayan. Kita nyo naman, magkano ng palitan. Di ba? Grabe. Paldong-paldo yung mga yung mga, okay lang sana, ang mga kababayan natin, lahat merong dumadating na dolyar no? Kaso, ilang porsyento lang ho yun ng mga Pilipino na merong regular na dolyar na pumapasok sa kanilang pamilya, di ba? Buwan-buwan o linggo-linggo, kung ano pa man yan. Yung mga VA, paldong-paldo yung mga yan kasi dolyar ang sahuran yan. Pero konting porsyento lang ho yan, karamihan, kumikita ang ating mga kababayan, piso, hindi dolyar. Kaya talagang napakahirap po ng ginawa na to ni Marcos Jr. para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pero yung mga kaibigan nilang mga oligarko, anak ng tokwa, dumoble yung mga network nila. Pa ng impeachment laban kay PBBM sa Kamara dahil sa nauna nang sinabi ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na may mga mambabatas daw na nagbabalak magsumite ng formal na reklamo. Betrayal of public trust ang isa sa mga sinasabing basehan nito, pero paliwanag ni Puno, wala raw nakikitang basehan ng NUP para magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Kaya nga, I would like to see whatever complaint there is. That's why I'm already saying our party, I'm almost sure 100% we are not going to be for it. I would like to see what complaint they're going to bring up. But Ako naiintindihan ko naman na ito talagang si Puno, gusto niya talagang maging speaker. Pinapakita niya dito na kung ako ang parang sinasabi niya, di ba? Kung Mr. President, kung bata mo yan si Boji D, alanganin ka dyan. Pero kung ako ang iuupo mo bilang Speaker of the House, sigurado ako planchado yan. Impeach si Sara, basura sigurado ang impeachment laban sa'yo. Kaso ano na lang ho ang mukhang mahihaharap ng bulwagan na yan sa sambayan ng Pilipino. Babalik at babalik tayo kung anong magiging imahe ng Kongreso kung sakaling hindi nila aksyonan yaang hindi mo ba maintindihan? Talaga, matandang wala pinagkatandaan to Kahit man lamang sana basahin, tignan, abangan natin. Kasi yung approval at trust rating ng ating Pangulo, siguro tignan natin yung betrayal of public trust, yung grounds na yon. Kung merong ebidensya, yung may sustansya yung reklamo sa presidente, pag-aralan natin. Kasi yung approval at trust rating, yun ang nagsasabi. Kung makakapagpa-impeach lamang ang approval at trust rating na yan, matagal na sinipayang si Marcos Jr. Ngayon, pag-aralan natin kung ito bang mga articles of impeachment na to, ito bang mga grounds for impeachment na to, merong basihan at yung pagsadsad ng approval at trust rating ni Marcos Jr., ipagbangga natin kaninong interest ba ang mapuprotektahan at maisusulong natin. Pag-aralan muna natin. Yung mga tibong ganong mga motherhood statement lang sana na pwede nating marinig dito sa mga sirao. Diba? Wala really am very skeptical that they'll be able to come up with anything credible. Dagdag niya, mas magiging mahirap pa o nearly impossible para sa Kamara ang pagtatransmit ng isang impeachment naiintindihan namin yan. Next to impossible na i-impeach ng House of Representatives etong si Marcos Jr. Bakit? Reason number 1, pag umupo si Sara Duterte sa Malacanang, anak ng tokwa, merong tabak na nakaatang sa ulo ng bawat isang mga congressman. Dahil sa kanilang mga ginawang pagnanakaw sa pamahalaan, merong tabak na nakaatang. Ngayon kung ikaw merong kabalbalang ginawa, sigurado mananagot ka pagka naging presidente si VP Sara. Hindi lang ho yan limitado sa mga kapartido at kalaban. Lahat ho ng government official pagka naging presidente si Sara, ang sigurado ko rito, merong tabak na nakaatang sa ulo nyo na kung saan pagka nasilip na merong kayong kamalian, kahit kaalyado pa kayo, sigurado merong gugulong. Hindi literal, ibig sabihin merong masisibak at mapapanagot. Kasi mga mahinang umintindi kaya kailangan pagka nagbigay ka ng mga ganong klaseng figure of speech,
dapat anuin mo sila, ilinawin mo kasi mahinang umintindi ang mga siraulo dyan sa Malacanang at sa House of Representatives. Di ba, Congressman na Puno? Oh, naku, lagot kayo, di ba? Yon ang number one reason. Paano nyo i-impeach si Marcos Jr.? Gayong alam nyo naman pala, pagka masok si VP Sara, maraming gugulong na ulo dyan ng mga congressman dyan sa House. Sa tingin nyo, gugustuhin nila yan. Alam natin next to impossible. Pero bigyan nyo naman ng katiting, ha? Katiting na nabentahe ang sambayan ng Pilipino kahit gawa-gawa lang, kahit sirswela lamang. Pero hindi pa nauumpisahan. Hindi na kagad credible. Ganyan yan. Tao ka pa ba, oy Puno? Complaint sa Senado na base lang sa bilang ng mga boto. Gawa ito ng mga dinagdag na kondisyon ng Korte Suprema patungkol sa proseso ng impeachment matapos ang kinahinatnan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ang sitwasyon natin sa impeachment ngayon, ang sinasabi ko, sa tingin ko, yung biglaang pagpaakyat sa Senado ng impeachment with 130 votes, mahirap na gawin yan. Now, if that is the case, ang ibig sabihin niyan, lahat ng impeachment mapupunta sa Committee on Justice, magkakaroon ng mga hearing, mahaba yung proseso. Other impeachment complaints against other officials will have to follow the process in Congress now. Bukod kay Puno, Pambihira, no? Pambihira pagka ibang government official ang nakasalang dyan sa House of Representatives, pwede. Kailangan sundin natin ang process. Pero kay Marcos Jr., outright na sasabihin na walang mga basihan. Hindi namin yan susuportahan. Palakpakan. Ay, nako. Ano na rin eh, nakakaano na eh. Yung nakakabanas na rin ho kasi. Pag nakikita ko tong si Jude Asidre, parang yung enerhiya ko hinihigop niya eh. Yung napupunta sa tawa niya, pero in fairness, Brad. Base siya nakikita ko, medyo najeta ka ata ng konti. Ubus na ata laman ng pantry dyan sa House of taga-ubus yan eh. Ba't nanabaka kung hindi totoo? Takaw ka kasi. Hindi na kain ang ginagawa mo dyan, Brad. Lamon na. Baka pati yung mga pang-ayuda, ha? Baka, hindi ko sinasabi. Baka pati yung mga pang-ayuda dyan sa tingog, anak ng tokwa, linalantakan mo rin yan. Yung mga candy para sa mga bata, tinitira mo din. Langya ka na, nabaka na. Baka, hindi ko sinasabi tinitira mo. nauna na rin sinabi ng ilang mga mambabatas na kinakailangan ng sapat at matibay na ebidensya para maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Kinakailangan din daw na naaayon sa saligang batas ang kahit anong galaw para i-impeach ang isang sitting president. Para sa agenda, Joan Manalo. Ayos. O kung ganun pala ang paninindigan ng mga siraulong congressman dyan sa House of Representatives, di palakpakan. Mga lalakas talaga ng saltik sa utak nitong mga itong mga congressman na to. Di ba? Di pa nauumpisahan, yung bigyan nyo naman ng hustisya ang sambayanan. Di ba? Yung tipong kahit nagawa-gawang, sige, babasahin namin yan. Mayroong yung tipong mga ganun lang. Yung puno to, oh. Sa lahat ng puno, ikaw yung dito tayo sa ganang mamamayan. Tapos lagay ko dito si itong si Senator Jinggoy. Kasi isa yan sa mga magiging superstar ngayong 2026. Hindi nyo pa ba nakikita hindi nyo pa ba nanunostra ang mga susunod na mangyayari sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na linggo't buwan? Magiging yung mga yan, si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Bong Revilla, magiging artista ho yung mga yan. Ito tayo, game. Bago ito. Harap at likod ang sulat nitong ating papel ngayon. Pinawalang sala siya ng Manila RTC. Aba. Regional Trial Court. Ito naman po ay isang kasong murder. Ibang kaso ito. Noong 2019. Ayun. Pero, di ba, siya ay nakakulong ngayon dahil may kaso rin siya dun sa pagkamatay ni Governor Digamo ba? Digamo, doon sa kanilang probinsya. Negros Oriental ba yun? Oo.
Kaya lang, ito po yan mga babayan. Ang kasong ito, ng murder na ito, ay iniuugnay doon sa kasong murder kay Digamo? Digamo. Dahil ito ang unang ipinal sa kanya matapos na mapatay si Digamo, pinagkakasuhan muna siya ng mga nangyari doon noong 2019 na mga murder. At isa nga ito doon. Bago siya kinasuhan nung pagpatay naman kay Digamo kasi nag-iipon pa sila ng ebidensya. So bago pa makaipon ng ebidensya, dinakip muna siya dito sa lumang kaso. So ito yung unang Ito yung una. Kaya sa- At yung mga suspect dyan, itinuro siya na siya rin yung siya rin ang may kinalaman sa pagpatay, sa kay- mastermind. Oo, doon sa Digamo naman. Dahil ito daw mga napatay na ito ay mga supporter nung napatay Nung na Digamo. gobernador. Oo. Yan po ang problema. Kapag nagmamadali sa pagpapail ng kaso, alam mo ba kung bakit siya Pero napawalang... kailan final lang itong kaso ito? Bago lang ba ito? Noong 2019? mapatay si Digamo, Ayun. ipinali itong mga 2019 murder. Matindi to ha. Talagang gusto ho nilang ika nga airtight ika nga nitong si Boying Remulla pero wala pa din. Ang ating justice system sa Pilipinas. Kaya ayaw ho nila dito makakulong si Tatay Digong, di ba? Kung sakaling dito nakakulong si Tatay Digong, nag-Merry Christmas siya, nag-Happy New Year siya, at hindi siya nakakulong ngayong mga panahon na to. Baka pagkakulong pa lang, kinabukasan laya na yan. Pero dinala ho nila sa dahig dahil nga ang ating justice system dito, hindi ho basta-basta pwedeng brasuhin ng mga ulikba, ng mga ika nga kulay-kulay atay dyan sa Ombudsman at Malacanang. At dito ay pinalalabas nga na yan ang kanyang gawain doon sa probinsya. At after a while, kinasuhan din siya nung pagpatay kay Digamo. Pero ang problema nga, kapag binadali ang kaso, sabihin, hindi naman sinasabi rito na guilty siya o hindi. Pero, dinismiss ang kaso. Bakit? Ito nakalagay, for failure of the prosecution to establish a prima facie case. Walang matibay na ebidensya. Nabisi ho sila eh. Ang dami ho kasi nasa platito ngayon nitong si Boying Remulla. Merong Congressman Leviste, merong Arnie Tevez, merong Bantag, merong flood control. Ang dami ho niya na nasa platito niya kaya hindi niya na malaman kung ano uunahin niya. O baka talagang ano lang yan, panggigiba lang yan para ika nga mamonopolize nila ang operasyon ng sugal sa Pilipinas. Tanggalin niyang si Atong Ang at itong si Arnie Tevez. Ito, suspetsa ko lang naman. Bakit mga sugarol? Bakit mga gambling kingpin ang kanilang mga dinispatcha? Para saan? Sino nagbenepisyo? Kung sakaling tumigil ang operasyon nitong dalawang gambling kingpin na to sa ating bansa, di ba? Hindi naman sikreto 'yun. Talagang nasa sugal ang business ng mga individual na 'yan, di ba? O sino nagbenepisyo? O balita ho natin, maraming mga alingasas di umano, operational pa rin. Yung napakalaking di umano Hindi, blind item na lang. Isang malaking Pogo Hub sa Pilipinas, operational pa rin ngayong mga panahon na to. Di ba? Online sugal. Ang ano dito, dismissal dyan ang petition niya, demurrer to evidence ito Kaya, demurrer to evidence, parang pinawalang bisa yung kasong isinima sa kanya. Kaya Hindi na narinig yung ibang parte ng ebidensya dyan. So acquitted siya, no? Oo. Sa desisyong inilabas ni Judge, Eduardo Reyes. Oo. Siya po yung presiding judge. Kaya lang, meron pa kasing isang napatay din daw noong 2019. Pending din yun. Plus, yung pagkakapatay kay Digamo noong 2019
2023 yata ito. Pero dahil ba dyan mapapalaya na siya, Nelson? Hindi nga dahil Hindi pa rin siya. May pending case pa. pending pa yung mga kaso na yun. Ayun. Pero ito, pwede nilang gamiting depensa. Oo nga naman. Na sabihin ay, sa bagay, dahil parang ito yung isa sa kasong sinasabi ng mga abogado o ng gobyerno na ito ang kanyang karakter. Ayun. Parang talagang pumapatay. Parang gano'n ang ibig sabihin. parang nagpapalakas doon sa doon sa kaso. Oho. Ang dapat lang dito sana, bago ipinal yung kaso, buo na yung Dapat airtight nga sabi nila. Kasi mukhang itong Ano na yung tipong ika nga, ginawang katuwaan na lang yung airtight na yan ngayon eh. Yung katagana yan, di ko naman alam dati yan eh. Natutunan ko lang yung katagana yan kay Ombudsman Boying Remulla. Hindi, kasi ganito yan eh. Pagka maghahain tayo ng kaso, pag ganyan palingalinga pa yan para talagang yung delivery kapani-paniwala. Kasi ano yan eh, hindi naman namadali ang due process kasi ganito yan eh. Yung dapat pagka kinasuhan natin, handa na lahat yan, yung mga ebidensya para airtight, di ba? Tapos haharap siya dito. Lahat ng kausap niya, kahit hindi yun ang nagtanong sa kanya, paikot-ikot mata niya. Siguro manarisim na niya, kasama ko siguro yun sa training sa kanya pagka nagsasalita siya. Lahat ng nasa media, linilingalingan niyang ganito. Pansinin niyo yun si Boying Remulla pag nagsasalita siya. Kala mo talagang kapani-paniwala lahat na lumalabas sa bunganga niyang tumutulo eh. Tululawan yan eh. Ang kasong ito ginawa para wag siyang makatakas nung panahon na yun Jen eh. O, para mahuli ka agad siya habang binubuo pa yung kaso laban dun sa Ganun pala sa nangyari pagkakamatay dyan. nung gobernador. Oo. Hindi 1-0 agad to. Iyon ang Ang hintayin ko sunod dyan, yung sa issue naman ng kay Digamo. Oo, at meron pang isa nung 2019 din. Eh paano yun pagka wala na namang mga mamatitibay na ebidensya dyan sa digamo-digamo na yan, paano pag nakakwit na naman siya? Naku, kung ako kay Boying Remulla, kung wala na talaga pwede naman magpunta siya ng Marcos Highway, di ba? Ay Cannon Road, wala namang problema. Magpatayo-tayo siya. Pagkatapos lumabas ang balita dahil sa sobrang kahihiyan, punta na siya ng Europa, doon siya Oo. Sige. Diba? Sa mga taga riyan daw po sa... Na nga upal, yan din na ho siguro yung kabuuan ng pagtalakay nila doon sa na yun, doon sa ang tag dito, doon sa paksa na yun ngayon, makikibalita ho tayo kung ano mga punto de vista nitong si Sir Nelson at Sir Jen, dyan sa mga naging press con nitong si Congressman Leviste. Nag-file ng cyber libel kay Kiko Barsaga. Oo, kay Kiko. Oo. Tapos yung isa pang mainit na issue dyan, yung kay Congressman Lian Libiste naman. Oo. Sino naman yung nagrereklamo sa kanya? Si Garjola kahapon, di ba? Oo. Pero ngayon ata, mukhang napilitan naman na si Congressman Lian Libiste ay maghain naman ng reklamo. Yes. Meron siyang nirereklamo, Nelson eh. Yes. Sino ang kanya nirereklamo? Inireklamo po niya si Yusek Claire Castro. Ha? Tingnan totoo. Oo. Nakakabigla naman. Ito daw tungkol dun sa di ba nagbablog kasi si Yusek eh. Hindi ito sa official hindi sa official trabaho sa Malacanang. trabaho, kundi sa vlog niya. Kasi yun ang mahirap no? Mayroon kang official na function tapos meron ka pang sariling vlog. Hindi mo pwede talagang ihiwalay yung sarili mo doon. Mabigat ha? Pero Ang sabi ni Kong Lian? nag-file ho siya ng kaso pero ito ay lang to, civil case yan. Civil, libel case. Oo. At, siguro, siya na naman paliwanag bakit niya kinakasuhan si Yusek. Sige nga. Ong Leviste. Ayun. So, 110 million civil libel case. Laban po kay PCO Undersecretary Claire Castro. Yes. May mga ginamit ba siyang mga dahilan? Ano yung libelous na binanggit daw ni Auntie Claire? Mukhang lagi atang laman at suke daw ng vlog ni Auntie Claire itong si Kong Lian Libiste. Yes. Yan, correct.
Di ba niliwanag ni Kong Lian kung ano-ano yung mga binanggit niya? Ang una, yung tungkol daw sa pagbebenta niya ng government franchise. Di ba yun yung issue? Na ang isang franchise, ibinibigay ng Congress, hindi mo yan pwedeng ibenta Okay. o ipagamit sa iba. Dapat ikaw lang ang gagamit. At yung iba na may gustong gumamit niyan, dapat sila kumuha ng sariling franchise sa Congress. Ayan, yan nung isa. Ang sabi dito, malicious daw po yung ilan sa mga statement ni Yusek Castro dun sa issue na yan, nung talakayin niya sa kanyang vlog. Yan daw ata, parang narinig ko yung interview sa kanya, yan daw ata lalong lumala nung binabalaan siya na huwag ilalabas yung Cabral Files. Yun Yun ang nga. sinasabi niya. Yun nga, At nung hindi raw siya nagpapigil at nilabas pa rin ng Cabral Files daw, ay lalo daw tumindi ang mga pagtalakay sa kanya. Kasi daw po siya ay subject ng targeted attacks and libelous statements sa vlog ni Yusek Castro. Ayun. May kaugnayan po ito sa shares ng SP New Energy Corporation. Yan, na di umano ay subsidiary ng Meralco Power Gen Corporation. Ayan. Ang sagot naman ni Yusek dito, naku po, gusto akong patahimikin. Ganon. Meron ba makakapagpatahimik dyan sa lukarit na yan? Wala makakapagpatahimik kay Antikler. Parang baliktad, ano? Gusto daw siyang patahimikin ni Kong Libiste. Patahimikin saan? Doon sa pinalalagyan nito yung kanyang solar power anomaly. At ang kanyang depensa dito, ang kanyang discussion ay base lang sa statement ni Ombudsman Crispin Remulla. Yon. Hindi daw niya sarili yon, ha? Hindi, nagko-comment lang siya batay sa mga nabanggit na ni Ombudsman. Ayun. Well, di antabayan siguro natin yan. Baliktad naman ang sabi dito ni Libiste. Ang sabi naman dito ni Libiste, hindi, kaya nyo ako ginaganyan, gusto nyo akong patahimikin. De, lahat sila gustong tumahimik. Bukang lalong hindi tatahimik ito. Sabi nga niya, kahit na ako ay targetin nyo araw-araw at gumawa kayo ng kung ano-ano pa, kahit nga patayin nyo ako eh. Ganon? Nasabi niya yun eh. Kahit patayin nyo ako, lalabas at lalabas yung mga files na yan. Ayun. Matindi. Kabata nitong si Lian, talagang mukhang agresibo, tsaka handa sa pakikipagbakbakan. Sabi pa nga niya, ang inaalala niya, yung kanyang nanay eh. Dahil mas nag-aalala ang kanyang nanay sa kanyang seguridad. Dahil sa kanyang mga pagbubunyag. At saka tama ba, abogado niya? Si attorney. Yes. Di sige, bakbakan kayo dyan. Matagal ng kabakbakan ni Antikler yan. Sige, tuloy nyo lang. Match yan. Ganyan pala gusto nyo, ha? Di abangan natin. Tawag dyan, bardagulan. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Saludo, maraming salamat po mga kababayan.